Alam mo, ang dami ko nang napanood ng mga promotional materials ng iba't ibang bansa. Ang nakikita ko, yung mga lugar na dapat malaman ng tao, wala akong nakikita mga government officials. Dito muna tayo sa communication po natin, lalo na Sige po po. sa usaping komunikasyon, lalo na pinopromote ng bansa natin, kabilang nasa ahensya po ng Department of Tourism, yung mga magagandang tanawin po natin na Manong Jay. Pero ikaw ba ay satisfied doon sa naging paliwanag ng kalihim po ng DOT kung bakit nandun lagi yung kanyang mukha? Kasi parang sinasabi niya, yun ay katibayan na siya pumupunta doon sa mga lugar at katibayan na siya nagtatrabaho. Parang ganun yung basa ko po, Manong Jay. At ito po ba'y katanggap-tanggap sa inyo yung mga sinasabi niya kanina sa pagdinig po dyan sa Senado? Alam mo, ang dami ko nang napanood ng mga promotional materials ng iba't ibang bansa. Ang nakikita ko, yung mga lugar na dapat malaman ng tao, wala akong nakikita mga government officials na, limbawa, yung example, yung commercial o yung promotional material ng Malaysia Truly Asia. Wala kang makikita doon key government officials, even tourism officials, pero nakikita mo ron yung lugar, yung kultura, yung gastos o yung availability ng transportation, yung affordability ng lugar. The same with Vietnam and Thailand. We're talking here of Southeast Asian countries lang, no? Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga bansang madalas na pinupuntahan, especially mga pilgrimage area, no? Katulad ng Israel, ng Egypt, ng Iran, at iba pang lugar, no? O Persia. So, uh, while siguro anong tawag yan, diskarte nila yan, pero tingin ko as a communication expert or an experienced communicator sa larangan ng promotion, I don't think nakakatulong yan. Pagkus it might even be a minus factor. Kasi, sino pa pupuntahan ko roon? Yung bang nagsasalita? Si Miss Garcia ba o Mrs. Frasco? Kasi wala akong nakikita walang emphasis doon sa lugar. Like for example, ang problema numero uno ng Pilipinas is ayaw na magpunta sapagkat unang-muna ang mahal-mahal. Mahal ang pamasahe, mahal ng hotel. Tingnan mo nangyari sa Bohol, no? Isang iglap, ang ganda ng promotion, panglaw, etc. Eh wala na gusto pumunta ron dahil mahal ang mahal eh. Oo. Tapos Siargao, which is supposed to be a place for anong tawag nito para sa mga lugar na mahilig sa surfing at sa baybaying dagat or beach resorts, no? Or diving. Wala na. Ngayon, what is ang reklamo, ganun pa rin, mahal, etc. Plus the fact na unti-unti nagkakaroon ng mga issues about tourism prostitution, etc. No? Na hindi maganda para sa bansa. So, ewan ko kung anong tawag ito because they're spending so much, milyones para lang ma-promote. Parang naalala ko tuloy nung ginaganyak ang mga tao na sumuporta sa Philippine Health Insurance Corporation sa Universal Healthcare, pero puro mukha ni Rizon Tiberos yung nakikita. Kaya tuloy, bandang huli, nawala yung 10 bilyon para sa mga pag-alalay sa seniors. Yung pala, nagamit sa puro allowances ng mga direktor. Nung panahon na yon na hanggang ngayon, sinasabi ng Supreme Court, ibalik nyo, pero walang nagbabalik doon sa pondo. Nadagdagan pa ng kinuhang pondo ng PhilHealth pagkatapos ginamit sa pagbayad sa mga ghost flood control projects, Admar. Opo, kasi nung una pumalag siya kasi 'di ba malaki yung ibinawas mula sa 1B kada taon during past administration bago ang pandemya. After ng Hmm. pandemya, hindi na ito tumaas. Siyempre, recovering. Before pandemic yun. Pero nung
pagpasok ng parang pangalawang taon ng kasalukuyang administrasyon, 'di ba? Pumalag siya dahil bumaba yung kanyang budget. Budget? Tapos ngayon, parang itinaas ulit sa 1B yung budget. Pero still, nangungulelat pa rin po tayo. Bumaba po yung bilang ng mga turista. Tingin nyo po, dahil din po mukha niya yung laging nakikita, kaya tuloy hindi na po promote, bumaba yung bilang kasi imbis na yung mga magagandang tanawin yung puntahan, saglit lang, tao pala yung nandyan. Baka ganyan yung expect ng mga Tsaka turista. tsaka hindi nga nakikita yung buong problema. Kasi nung unang panahon hindi pa naman departamento yan, yung agency na yan. So it was really an association, Philippine Travel Association, etc. Marami pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Kasi unang-una, ang dami talagang pwedeng puntahan sa Pilipinas na dapat pinopromote ng gobyerno. No? Kasi ang tourism kasi naging industriya na siya, it offers employment. Tapos yung flow ng foreign exchange, no, ng foreign money na malaking tulong sa industriya, pati sa mga industriya ng hospitality, hotel, food, etc. Wala akong ewan ko kung kayo may napapansin pa kayong bago na pinopromote ang Pilipinas bilang isang tourism destination, no? Kanya-kanyang kasi dapat diyan una-una pati yung local government dapat ini-involve. Wala naman ako nakakitang nai-involve na local government dito sa efforts ng kasalukuyan Department of Tourism. Opo, no? Tsaka ito rin, wala tayong pangmatagalan na branding sa atin pong bansa. Unlike sa ibang mga lugar, talagang nag-stick sila sa Isa lang. branding na yon. Sabi ko may example dyan, pinaka-example, Malaysia, truly Asia. Ilang pun taon na yan, pero yun ang kanilang ginagamit at dumadami yung kanilang turista. Kasi nga, unang-una na po-promote ng mabuti, tama yung mga siguro mga pinaglalagyan nila ng promotional materials nila, no? The same thing sa tingnan mo yung war ravaged area ng Vietnam. Ngayon, isa na siyang tourist destination and they have more tourist arrival than us sa Pilipinas, no? Na dati-dati talagang nangunguna tayo dyan.